mga kada, sobrang espesyal po ng Friday morning natin dahil for the first time, kasama po natin sa kada stage ang nag-iisa at walang katulad na Diamond Star na si Miss Maricel Soriano. Naku. At siyempre, yes, kasama pa ang malapit niyang kaibigan at head ng Net25 Artist Center na si Direk Eric Quizon. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back! Hindi ko siya kaibigan. Ay, hindi ba? Hindi, kapatid Sorry. ko siya. Kapatid. Oo nga. Oo. Doon na natin umpisahan. Yan. Dahil yan. ang turingan ninyo sa isa't isa ay virtual siblings. Yes, kasi nga, di ba, naging anak siya ng daddy ko na Yes. matagal na panahon sa John and Marcia. Oo. Eh, alam mo naman ng daddy ko, basta naging anak niya sa kahit na anong pelikula niya or television show niya, nagiging anak niya. Nagiging anak niya talaga. Oo. At ganun din naman si Maria, parang nakagisa niya talaga na parang tatay niya ang daddy ko. Yeah. Kasi ilan taon yun? 6? 7? Hindi naman sandali, bigyan mo ko ng chance. 6'6"? Oh, 9 o'clock. Sasabihin ko, 9 o'clock. Manonood Diba? lang ako dito sa Pero dalawang. 9 years old po ako nang pumasok ako ng John and Marcia. Pero nag-start talaga ako 6 years old. Oo. So, bata pa lang kami, nung maski ako, hindi pa ako nag-aartista, kilala ko na, nagsiswimming si Maria sa bahay namin noon. Ganun na kami noon. Oo. Nabibisita ka ba nun, Direk Eric? Inabutan mo pa ba yung set ng John and Marcia? Bumibisita kami sa John and Marcia. Bihira, pero bumibisita. Oo. Pero mas madalas na nakikita mo si Maria sa bahay ninyo. Sa bahay niya. Oo. Kasi parati niyang pinupuntahan si Daddy. Oo, palagi ko pinupuntahan si Daddy. Oo. Pero paano ninyo pinagpatuloy yung friendship even after John and Marcia? Alam mo kami, sige, magkikita kami ngayon. Tapos, after 4 months pa kami ulit magkikita. Parang kahapon lang yung pagkikita namin. Ganon kami. Oo, kasi isa lang tatay namin. Saan kayo talaga nagkakasundo? You guys have been in so many projects together. So, when you took this project sa Net25, itong 3-in-1, was there any adjustment at all? Actually, walang adjustment dahil nung pinapresent namin to, ang sinabi, kasi bago pa namin to pinesent sa Net25, pinapag-usapan namin to. So, Maria is part of the process. Okay. Ang sabi lang niya talaga sa akin, pag ako hindi kasali dyan, humanda ka sa akin. Ayun naman pala. May babala. May babala. Humanda kayo sa akin. Kain nyo lang. Sabi ko. So, kumbaga parang it was easy for us to incorporate this particular concept or yung mga characters namin kasi nga, ganun kami ka-close. Kaya ang mga roles namin dito, magkakapatid. Oo. Kasama namin si Epi dito, tsaka si Bando. Yes. Yan. Si Boy too. Si Boy too. Si Boy kasama to, din. oo. Talagang family affair. Family May affair. Vito pa na new Si Vito. generation. Yes, oo. Ano na ba si Vito? Gen Z pa ba siya? Parang alpha. So, Bata pa yan. di ba? So, what is it like, Miss Maria, to work with these brothers? Naku, ang gulo namin. Ang saya-saya namin sa set. Tapos pag may kumakausap sa amin, sige, dyan ka lang sandali, mabilis lang to. Tapos chika, chichi. Mas maraming fun moments kaysa sa trabaho talaga. Ang maganda lang kasi pagka nagtatrabaho ka with family, it's more of like a bonding thing. More than like a work vibe, parang tama ganun. siya kasi bigla na lang kung saan nanggaling yung mga tanong na, hindi ba, bakit mahirapan magkakapatid naman kayo? Sabi ko, tama. Ano pangalan mo? Sabi ko. No, it was very easy for us. Na madali, kumbaga parang, siguro din kasi yung, dahil nga, we've known each other for so long, bata pa kami, magkakilala na kami. At iba yung bond, iba yung friendship. It really goes really deep. Talagang, Something tells me parang mas maganda pa yung nangyayari behind the scenes kaysa dun sa actual na eksena. However, yung ginawa namin, kasi napansin ko talaga, dito sa Pilipinas, marami nagkakaproblema pag may pumanaw or may namatay na family member, lalo na yung mga either patriarch or yung mother, yung either father or mother. Kasi usually nagkakaproblema dun sa mga ari-arian. Hindi alam kung paano
gagawin. Maghahati. Or paghahatian. At usually, ang nangyayari, dyan lumalabas yung pag-aaway ng pamilya minsan. Okay. So ito, ang ginawa namin is, of course, magkakapatid kami. We all have our differences. But at the end of the day, magkakapatid kami at nagmamahalan kami. Tama. Totoo yun. At Na-experience nyo ba ito sa totoong buhay? It's like, yeah. So, hango sa Yes. Oo. Oo. Kasi Ito, isa namatay pa, ang daddy. Ako nung namatay ang mami ko, parang 2 taon akong hindi yun yata nagsasalita. Because? Kasi hindi ko mataste. Ang hirap mawalan. Oo naman. For sure. tapos ang nangyari pa nung namatay yung mami. Tapos mag-aaway-away pa yung siblings dahil sa mana-mana. Tapos Dapat namatay- ngayon pa lang, di ba? Tama Dapat yung inaayos. inaayos na. Dapat ngayon pa lang, para hindi mahirapan yung mga bata. Okay, parang hindi ko lang masyadong ma-reconcile na isa siyang comedy at drama at the same time. Ang maganda lang dito kasi, it's very touching. So may mga kurot sa puso. May heart Oo. yung ano. May ganun siya. Kasi kumbaga parang ang backdrop namin, problema ng pamilya, pero yung sitwasyon, nakakatawa. Okay. How can it not be with you guys there? Oo nga eh. Diba? This early ba, meron na kayong mga memorable scenes na natatandaan? Nako, madami. Madami. Kasi ang premise kasi is, syempre, kaming dalawa ni Maria, pareho kaming panganay eh. So parang ganun, panganay siya, panganay din ako. So kami yung medyo may rivalry kaming dalawa. Oo, Tapos, lahat kami nag-aaway dalawa. ang ano namin is, may mga habilin yung daddy namin na pag hindi namin ginawa, wala kaming Walang makukuha. So, meron sa mga habilin, kailangan namin sundin. At ang unang habilin nga is, kailangan tumira kami sa isang bubong doon sa bahay namin. Ayaw ko. Ganon, requirement. Ayaw din yan, nandun ako nakatitira. Oo, sabi ko, So, may mga ganon. Hindi ako natitira dito, hanggang nandito yung mistisong bangus na yan. Ganon. Oo. Hindi ba mahirap na katrabaho ang Quezon Brothers kapag nagdadrama ka na, tapos ang kulit-kulit nilang... At hindi lang yun, mabait ka pa nga. Sila tawa ng tawa. Habang umiiyak ako, tawa sila ng tawa. Di ba gusto mo sabunutan? Naku, ayun na. Ilalabas na yung taray Sabunutan side. o- Sabunutan o sampalin. O, di ba? Kaya pag sinabi ko pa lang, Ayun, naku, ayaw pag nyo gumanon niyan. ako, Ayaw nyo makatikim. hindi na kami maingay. Ayaw nyo makatikim ng right ba, Miss Maria? Or left? Sino bang mas... Yung right! Malakas yung right. Oo. Yung left, malakas din. Malakas din! Oo, kasi may isang pala kong Ambidextrous ganon, pa. saka ganon. Oo. Parang nagpapalis ka lang ng langaw. Nakatikim ka na ba ng taray tendencies ni Miss Maria? Naku, sanay na sila. Sanay na sanay. Hindi nyo na siniseryoso. Ay, Hindi. Well, may mga times, kasi syempre dahil nga deep-rooted nga yung relationship namin, di ba? Parang nasasabi namin sa isa't isa, maski ako, actually, Yan lang sa aming dalawa, nakakasabi. sa aming dalawa, ako talaga yung, hoy, ikaw. Oo, ganyan. Actually, ako naman ganito. Sa aming Huwag dalawa, ka tingin. Ganon kami dalawa. Hindi kami sa aming dalawa, ako yung mas Inistan ko ano siya. sa kanya. Mas mataray. Oo, actually. Mas masungit. Mas siya. Ganon. Ay, mali pala. Ang misnomer pala. Misrepresented ka pala, Miss Maria. Naku, sinabi mo pa. Ay, hindi, sa aming dalawa lang yun. Pero sa kami inyong pa, dalawa. hindi papayag siya ng may mas tatalo pa sa kanya. Hindi papayag. Pero ang walang tatalo sa'yo. Yung strength ng pananampal mo sa mga co-stars. Ako nakasample ako ng ganyan kay Miss Maria. I have the privilege of having been recipient? slapped by Miss Maria. You've been a recipient? Oo. Congratulations. Talaga namang lumabas yung acting skills ko dahil kay Miss Maria eh. Anger ko nga, anger talaga. Hindi, tsaka yung literal, di ba? Makakita ka talaga ng stars, di ba? Stars, ringing. Ito ba'y talagang naging trademark mo na, Miss Oo, Miss siguro dahil nung nag-umpisa ako, audition ako eh. Okay. Sa movie na My Heart Belongs to Daddy. Pero ang bida doon talaga, si Snooki. Sino ba nagturo sa'yo na manampal ng Walang ganon. Walang turong. Ang bahala ka sa buhay mo. Ganon. Kaya siyempre, tinutotoo niya eh. Tinutotoo ko kasi pagkatapos mong sampalin,
hindi naman pwedeng wala kang reaction, di ba? Hindi. Alam mo din, Pia, di ba, Nakatulong Mariana? talaga. Makakatulong talaga. Ang laking Kasi yung tulong. pagka yung sampal lang na Hindi mo sila, ganyan, o masakit. dinaya mo ng ganon, Lalo na wala for, eh. Lalo na Wala for yung drama. reaction. Lalo na for drama. lalo na for people who don't have the chops like Yes. me, kinailangan ko talaga yung sampal ni Miss Maria para lumabas ang totoong, ang natural na reaksyon. Iba talaga yung reaction eh. Pagka iba. sinampal ka niya, iba Iba. talaga. Oh, it's a privilege and an honor. I will you. treasure it forever. Ay! Grabe kayo sa akin! Nakakawawa naman si Pia. Baka hindi makapasok bukas to. May ice pack ba kayo? Kasi pagkatapos ako sampalin noon, may naka-standby na ice pack. Alam niyo si Miss Maria, kilala siya ng lahat ng henerasyon, pero mas nakikilala siya ngayon. Ng lahat ng mga- henerasyon, parang ang tanda-tandaan ng dating, di ba? Lahat kasi ng naman, henerasyon. wala talagang walang kupas. O, ayan. Talagang pakinggan sa pera, di ba? timeless. Yan! O, ayan, ganyan. Diba? Walang katapat. Oo. Maganda din Walang yun. katumbas. Oo. Maganda yun. Thank you very much. Thank you, Miss Maria. Thank and you. Eric. Please invite Arcadas. Kailan ba magsisimula ang 3-in-1? Ay, Ayan, siya yun. dalawang tulog na lang po. Pero na lang. Dalawang Dalawang tulog tulog na na lang. lang. So, mapapanood niyo po on January 14 at 8 p.m. Sunday, dito lang sa Net25. Yes! 8 p.m. 3-in-1 at 8 p.m. Sunday. I-alarm na po yan sa inyong mga telepono. 8 p.m. this Sunday sa Net25 3-in-1. Parang kape lang ang dating. Ano? Oo! Exactly! Kompleto na! Kompleto na. Kung hahanapin nila. Nakasama pa rin natin dito sa Star-Studded Friday natin ang iba pang kasama sa bagong show dito sa Net25 na 3-in-1. Let's all welcome Vito, Berwin, and Charot. Welcome back! Medyo nawala lang kayo ng very, very light. Maganda umaga sa inyo muli. Ano bang role ninyo dito sa 3-in-1? Si Vito. Ang role ko po dito sa 3-in-1, para po ako po yung anak ng best friend ni Tita Maricel. Tas parang nag-abroad po yung nanay ko, so kinop ko po ni Tita. Okay. At si Charot? Isa po ako sa friend ni Inay po. At saka since palabas nga po to ng mga Kizon at ni Miss Maricel, kailangan po nila ng parang mga pang-leading lady po, yung ganda po. Oo yung naman. So I think kaya po ako kinuha po Oo para naman. sa role. No need to explain. At si Berwin, serious? Bang role mo dito? Ang role ko po dito ay wala. Wala lang. Hindi, ako po yung attorney dito. Kia. Ako po yung mga role na talagang pinag-aaralan na hindi basta. Palakpakan naman po dyan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ako po isang attorney dito. Attorney Guy po ang pangalan ko. Ate Guy po. Opo. Kasi po kasama namin si Tita Mary. Ate Guy. Kamusta? What is it like to work with Direk Eric Quizon, Maricel Soriano? Wow. Well, what can I say? It's really stimulant. Wait lang. Nag-google lang. Hindi. Vito, ikaw magpaliwanag muna. Ate Charot, go. Bakit? Hindi ko ma-explain stambulan. Nakaka-nervyos ba? Is it your first time, Charot, to work with Miss Maria? Naka-work ko na po sila sa gag show po, pero parang iba pa rin po pala pag sitcom. First sitcom ko po ito. Oo. Nasampulan na ba kayo? Ni Miss Maria? Ako po minsan na-ER na po ako eh. Hindi naman po, hindi. Siguro ang isang kaibahan lang nito, kahit nakatrabaho ko na, kagaya ko po si Direk Kais at saka si Miss Maricel, nakatrabaho ko na matagal na. Yung chemistry ngayon, yun yung bago eh, yun yung rapport. Puro seryoso yung artista, puro seryoso yan. Pagka regular, pero pag eksena na, doon kami tawa ng tawa. And then meron isang eksena, doon ka nun, Charot, di ba? Ikaw lang daw yung tawa ng tawa. Sabi ni Direk. Pag po Nadadamay tumawa kayo, yan. Direk eh. Pag tumawag po kasi ako, si Bungiskis ako eh. Naabot kami ng take 17. Patay. Si Direk Eric, naku, nag-walk out po yan sa Buti si Tita Mary, good vibe siya nun. Tawa rin siya ng tawa. So masaya. Siyempre masaya yung set namin. Nakakatuwa. Oo, hindi daw totoo. Vito mo. Si Vito,
you're acting with your dad, with your titos, does it feel uncomfortable or parang ano lang, Sunday lunch? Parang Sunday lunch lang po. Kasi masaya po kami lagi dun sa taping. Kahit tulog po, narinig ko sila eh. Actually po, mas nervous ako pag eksena ko si Kuya Berwin. Kasi alam kong tatagal po kami kakatawa. Tapos, marami ba nagbibigay sa'yo ng mga ng mga tips? Opo, marami po. Sila, Mga Tita Maricel. kamag-anak, mga tito, mga Opo. daddy. Pinagusto pong tip is, pag tumawa ka sa set, edi naangiti ka. Kakaibang tip yun ah. Tips po siya na medyo Very Di ko valuable yung naintindihan. tip na yan. Tingnan niyo po Pero- yun. Ma-apply nila yun sa buhay. ma-apply po nila yun. Tignan niyo yung sagot niya, tsaka yung comedy niya. Pareho ni Bandol, Oo nga nakakatawa rin. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!